Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At una't higit sa lahat, nais ko pong magpabot ng pagbati ng magandang hapon sa ating mabuting guro, ating mabuting pastor, ating tagapagligtas, ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus sa inyo. Mga minamad ginigilo kong mga kapatid, magandang hapon. At muli sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, the Holy One, our Almighty God and everlasting Father, our good shepherd and heavenly prophet, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa Kanya lamang ang kapurihan, kuwalhatian, pagsamot, pagdakila sa langit at lupa, ngayon at magpakailan paman. Praise God. At sa mga pagkakataong ito, tayo na po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. Muli po nating sama-samang sariwaing pag-aralan ang mga buhay ba na salita ng ating Ama sa kalangitan na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan kung matutunan po nating ipamuhay at sampalatayanan yung kanyang mga banal na salita na ating pong hallelujah aaralan. Sa ating pangunahing teksto, mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating mga banal na aklat, ating mga Biblia. Dito po tayo sa aklat ni Josue, Kapitulo 1, talatang 9, from the book of Joshua, chapter 1, verse 9. Ganito po ang pahayag ng banal na salita ng ating Ama sa kalangitan. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord God is with thee, whithersoever thou goest. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga buhay, banal na salita, para sa lahat ng may bahagi sa makadiyos, makalangit at espiritual na pagkatawag ng ating Diyos na manlalalang, ng ating Ama sa kalangitan. Ito po, mga minamahal, yung kanyang pahayag para sa atin na nagkaroon ng bahagi sa kanyang pagkahirap. Ito po ay bunga ng kanyang mayamang pag-ibig, masaganang biyaya, kagandahang loob at kahabagan, na tayo po ay nagkaroon ng pribilehiyo na magkaroon ng bahagi sa ganitong pagtawag ng ating Diyos na manlalalang. Tayo daw po, mga minamahal, ay kanyang inutusan na tayo magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Kasi mga minamahal, talagang hindi po biro at pangkaraniwan, mga minamahal, ang espiritual na labanan. Lalo na ang ating pakikipagdigma ay laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman, sa mga dakong kaitaasan. So, kinakailangan, mga kapatid, ng iba yung lakas, makadiyos, makalangit at espiritual na kalakasan. At mga minamahal, ang kalakasan ito at katapangan ay para ipakipaglaban natin, mga minamahal, yung kanyang katotohanan, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kaliwanagan. Sapagkat bakit, mga minamahal? Ang sangkatauhan ay nahantong sa karayaan. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, kung titingnan natin ang pahayag ng banal na salita ng ating Diyos na manlalang, dahil sa hindi nila pagpili na
mga hawak, pagtiwalaan na lubos ang banal na salita ng ating Ama sa kalangitan, sila po ay hinayaan ng ating Panginoon, mga minamahal, na mapagharian ng kadiliman. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ito po ang rason, mga minamahal, kung bakit hindi po lubos na makapenetrate, mga minamahal, yung pure gospel at full gospel ng ating Ama sa kalangitan. Kasi maraming mga taong nakipag-compromise, mga minamahal. Inadapt nila yung paniniwalang makalupa, makalaman, makasanlibutan. Dahil sa ganitong sitwasyon, mga minamahal, talagang sabihin natin na mahigpit yung labanan. Bakit? Hindi po patatalo si Satanas at yung kanyang mga kampon sa kanilang mga minamahal kasinungalingan. Masikap at mapilit nila, mga minamahal, na isisiksik sa mga taong mga minamahal, hindi po masyadong nagsusuri, mga minamahal, ng aral ng ating Ama sa kalangitan. So ito po ay nakakatakot, mga minamahal. Kasi kung kahit man tayo, kapag hindi natin nabantayan, pag hindi tayo nag-ingat, sabi ng Bible, even the very elect shall be deceived. Kahit daw yung mga hirang posible pa, maaari pa, mga minamahal, kung mahantong sa karayaan. Kasi tuso, mga minamahal, ang kaaway. Mga kapatid, kaya niya, mga minamahal, kung anyong anghel, sabi ng Bible. Ito po, mga minamahal, yung exposition ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na po dito sa ating huling panahon. Talagang lahat gagawin ng kaaway upang, mga minamahal, huwag sumilang sa kaisipan ng mga tao yung kaliwanagan ng katotohanan mula sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan. So, tingnan po natin, lahat gagawin ng paraan ng kaaway upang ang mga tao, mga minamahal, ay hindi nila makita yung tunay at dalisay na katotohanan, na katuwiran, na kabanalan at kaliwanagan. Kasi, mga minamahal, dadayain niya po ito, mga minamahal. Tawag yan, mga minamahal, yung sabi ng Bible, kung ano yung lubos at dalisay na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating Ama sa kalangitan, yun din, mga minamahal, yung pilit, mga kapatid, na gagawin ng kaaway. Ang ibig sabihin,
ano ba yung tawag sa ano? May pirate, gagawing pirated, mga minamahal, yung katotohanan, yung katuwiran, yung kabanalan, yung kaliwanagan, mga minamahal. Gagawing piperetahin, mga minamahal, ni taning, ni kaaway. Ang sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 11 verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya mga minamahal, kung hindi tayo magpapakalakas, magpapakatapang na mabuti, mga minamahal, hahayaan na lang natin yung ganitong gawa ng kaaway. Pero hindi. Sabi ng Bible, I have not given you the spirit of fear, but of power, of sound mind. Binigyan daw tayo ng ating pinakamamahal pa, hindi espiritu ng karuwagan, kundi ng katapangan. Mga minamahal. At binigyan tayo ng kapangyarihan, mga minamahal, para ating pong saksihan ang katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon na pilit tinatakpan, mga minamahal, pilit na itinatago, mga minamahal, ng kaaway at ng kanyang mga kampon dito sa sanglibutan. Mga kapatid, di ba ang sabi ng Biblia, sabi ng salita ng ating mahalapain, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ang ibig sabihin, kapag hindi, mga minamahal, tayo naging sensitive sa ating spiritual awareness, hindi natin siya mapapansin. Hindi natin siya mamamalayan, mga minamahal. Kasi pipiratahin niya, mga minamahal. Kaya lang, mga minamahal, nandyan pa rin, mga minamahal, ang mga palatandaan na hindi talaga siya legit, mga minamahal, na galing sa ating Ama sa kalangitan. Kasi hindi niya kayang iwan, mga minamahal, ang mga aktibidad ng sanlibutan. Yung kanyang tatak ng pagiging makalupa, makalaman, makasanlibutan. Mga minamahal, ang ibig sabihin yung kanyang aral, yung kanyang turo, mga minamahal, hindi mahihiwalay, hindi maalis, mga kapatid, sa sistema at pamamaraan, mga minamahal, ng paniniwalang makalupa, makalaman, makasanlibutan. Kasi yung talaga siya, mga minamahal, pilit nilang ina-adapt, mga minamahal, para maraming madaya, pilit niyang ina-adapt, mga minamahal, yung tunay na katotohanan, yung tunay na katuwiran, yung tunay na kabanalan, yung tunay na kaliwanagan. Pero mga minamahal, sabi ng Biblia, makikita rin, mga minamahal. Kasi yung act, yung gawa, mga kapatid, ng aral na makasanlibutan, kanila pa ring dala-dala, kanila pa ring tangan-tangan. Kaya, kinakailangan, mga minamahal, yung may mga bahagi sa pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay atin pong mailathala, atin pong maipahayag. Kasi mga minamahal, pag hindi tayo kumilos, pag hindi tayo nagpahayag, pag hindi natin, mga minamahal, pinamalita yung katotohanan, yung kasinungalingan, yun na yung gagawin nilang katotohanan, pagmumukhaing katotohanan. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at kahusayan.
Yan daw yung ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mga espiritu ng katakutan. Kasi mga minamahal, pag espiritu ng katakutan, talagang di na tayo iimik, di na tayo magsasalita, hahayaan na lang natin. Sinabi ng ating pinakamamahal, makipagbaka tayo ng mabuting pakipagbaka sa ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng hayaan na lang, mga minamahal, na tuluyang linlangin ng kaaway, peratahin ng kaaway yung katotohanan. Mga minamahal, kasi yun talaga yung kanyang ginagawa sa ating huling kapanahunan, mga minamahal. Peratahin yung katotohanan, mga kapatid. Sabi ng Bible, dahil ayaw nilang manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ibig sabihin, hindi sila malalim na nagkaka-interes na ang pagtuunan, maging sentro ng buhay sa pananampalataya ay ang aral ng ating Ama sa kalangitan. Kaya ang ina-adapt nila, yung turo ng sanlibutan at aral ng mga taong makasanlibutan, mga kapatid. So, kinakailangan na tayo po ay maging maingat. Sabi ng Bible, papalitan nila yung katotohanan ng kasinungalingan. Mga kapatid, maging sensitive tayo. Pag may nakita tayo, na-observe tayo ng mga tagapagturo, mga mangangaral na pinapalitan, mga minamahal, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, binabago ang salita ng Panginoon, mag-ingat po tayo, mga minamahal. Hindi pwede, mga minamahal, kung palitan yung katotohanan ng mukhang katotohanan, mga minamahal. Pag hindi tayo nagkaka-interes ng malalim, mga minamahal, na gawing pundasyon, mga minamahal, ang ating pananampalataya, ang aral ng ating pinakamamahal na Panginoon, hahayaan tayo ng Diyos, mga minamahal, na bulagan ng Diyos ng sanlibutan, mga minamahal, yung ating pag-iisip. Bakit? Ayaw natin manampalataya, mga minamahal, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Mas gusto natin mga paniwalaan yung mga minamahal, turo ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas matimbang sa atin panghawakan yung turo, mga minamahal ng tao, kaysa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid. So, nandito na tayo sa last days, kaya nandito na tayo sa perilous time. Sabi ng Biblia, tayo po, mga minamahal, ay hindi binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan. Kapag anak ka ng Diyos, mga minamahal, kahit na mahirap, mga minamahal, sasabihin mo yung katotohanan. Kahit walang interesado, sasabihin mo yung katotohanan. Mga minamahal, kasi yan ang rason, yan ang purpose, mga minamahal, ng pagkatawag sa atin ng ating Diyos na manlalalang. Mga minamahal, hindi tayo, mga minamahal, tinawag para isa sa maging manlilinlang. Hindi tayo tinawag ng ating dakilang Diyos para maging isa sa mga mandaraya, mga minamahal, magturo ng kasinungalingan, mga minamahal. So, dapat maging aware tayo, mga minamahal, maging sensitibo tayo. Pagka may bahagi tayo sa makalangit na pagtawag, spiritual na pagkatawag, mga minamahal, wala tayong dapat ipapahayag, wala tayong ibang sasabihin, kundi yung salita lang ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating Ama sa kalangitan. Di tayo pwedeng, mga minamahal, mag-create ng ating sariling katotohanan, mga minamahal, bunga ng mga sabi-sabi, katang-isip, mga minamahal. Dahil mapanganib yun, delikado yun. Sabi ng Biblia, dapat bantayan natin
mga minamahal, yung katotohanan. Kasi piperatahin to, mga minamahal, ng kaaway ng Diyos. Napakarami niyang mga alipores, mga minamahal. Napakarami, mga minamahal. Imagine gaano sila karami, mga kapatid. Tingnan nga natin ang pahayag ng Biblia sa Book of Revelation. Sabi rito ng Word of God, sa chapter 12, verse 7, and there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angel, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Ayan, mga minamahal. Sa verse 9, and the great dragon was cast out, the old serpents called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Ito po, mga minamahal, yung nakakatakot. Kasi mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sila po ay inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kaya ang trabaho ng mga alipores ni Satanas, mga minamahal, ay mandaya, peratahin yung katotohanan, mga minamahal. 1/3 ng mga anghel sa langit, mga minamahal, kasama ng kanilang founder, mga minamahal, si Satan, itinapon, mga minamahal, dito sa sanlibutan, inihagis dito sa lupa, mga minamahal. Para ano, mga minamahal? Para dayain, ang buong sanlibutan. Pipiratahin niya, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay magpapakunwaring anghel, mga minamahal, ng kaliwanagan. Magbibihis siya, mga minamahal, ng anyong anghel ng kaliwanagan. Magsasalita siya, mga minamahal, ng katulad ng anghel ng katuwiran, mga minamahal. It's hard to discern kung wala tayong, mga minamahal, spiritual awareness. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, be watchful, be vigilant. Ang ating kaaway, mga minamahal, ay parang liyong umuungal, gumagala, umahanap ng kanyang masila, kaya hindi yan makapakali, mga minamahal. Sabi ng Biblia, siya po, mga gumagala, ang mahanap ng masisila, mga minamahal. Maraming madadaya kasi parang katotohanan eh. Pero pag tingnan mo, mga minamahal, wala yung katotohanan. Bakit? Hindi maaalis, mga minamahal, yung aral ng sanlibutan. Yung pagiging makadiyos na traditional, pagiging makadiyos na seasonal, at nandyan, mga minamahal, yung mga perverted na Word of God. Nakaw na Word of God, mga minamahal. Nakakatakot po ito, mga minamahal. Kinakailangan maging aware po tayo. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po ay mantong sa kapahamakan. Mga minamahal, ngayon, sobrang active na po nito, mga minamahal. Parang aligaga na po ito ngayon, mga minamahal. Si Satan, yung kanyang mga kampon, kasi alam niya, mga minamahal, na kunti na lang yung oras nila. Yung malungkot nga, mga kapatid, ito, yung alam ng kanyang mga alagad, mga minamahal, nasa katotohanan, mga minamahal, bandang huli, mga magugulat sila, nahantong pala sila sa karayaan. Mga kapatid,
Kaya kawawa yung mga kaluluwa na hindi po, mga minamahal, nagsuri, hindi po nagbulay ng banal na aral ng ating Ama sa kalangitan. Sabi po ng Revelation chapter 12 verse 12, therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Yan, mga minamahal. Aligaga, mga minamahal. Kung saan-saan mag-iikot sila, mga minamahal. Maghahanap, mga minamahal, ng kanilang mahihikayat, madadayang mga kaluluwa. Mga kapatid. Bakit, mga minamahal? Sasamantalahin nila yung pagkakataon. Mga minamahal. Yung epekto, mga minamahal, ng palatandaan, isang palatandaan, mga minamahal, na talagang anytime babalik ng ating mahal na Panginoon, yung pagiging active, mga minamahal, ng mga minamahal, mga anghel, mga minamahal, ni Satan, na nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na konti ang panahon. Konting panahon na lamang ang mayroon siya. So igagrab niya yun, sasamantalay niya yun, mga minamahal. Gagawa siya ng paraan para mas marami siyang maakay, mga minamahal, doon sa kanyang karian. Kaya maging aware po tayo. Sabi ng book of Peter, mga minamahal, chapter 5 verse 8, 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Mga minamahal, parang leon. Sabi ng Bible, umuungal, gumagala, humahanap ng kanyang masisila. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Tandaan po natin, mga minamahal, itong mga to, mga kapatid, hindi sila mawawala, mga minamahal, sa kung anong pundasyon na aral ng sanlibutan. Mga minamahal, ano ba yung pundasyon na aral ng sanlibutan, mga minamahal? Traditional, mga minamahal. Seasonal, mga kapatid. Yun ang meron sa sanlibutan. Kaya, nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon nang siya'y dumating, yung mga taong nandyan, mga minamahal, punong-puno sila, mga minamahal, ng mga hypocrisy. Kaya sinasaway sila ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi sila ngayong mga nag-aanyo ng kaliwanagan mga minamahal. Nagsusuot din sila ng mga mahabang damit, mapuputi, sabi ng Biblia. Napakalinis, mga minamahal, pero para daw po sila, mga minamahal, kung mga nicho. Maputi sa labas, sa loob, mga kapatid, ay mga buto. Mga minamahal, bulok, mga minamahal, yung laman. So, sinasariwa lang natin, mga kapatid, yung paraan ng ating pinakamamahal pinong kanyang kapanahunan. Paano niya, mga minamahal, inobserve yung mga naglilingkod sa Diyos, naniniwala sa Diyos.
sumusunod sa Diyos, ano yung mga paraang ginagamit nila? Mga minamahal, ano yung mayroon sa kanila? So nilabanan po yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Woe, ang sabi ng Biblia, unto you, hypocrites, mga Pharisees, mga scribes, yung mga Sadducees, mga minamahal. Napakarami nila. So ang bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, gusto ng ating dakilang Diyos, ng ating Panginoong Hesus na maprotektahan sila, mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa mga alagad niya, mag-ingat kayo sa turo, sa doktrina nila. Kasi yan ay makasanlibutan. Traditional yan, seasonal yan, mga minamahal. Di ba? Yun yung parable, mga minamahal, of the old leaven. Hindi ka agad ma-catch up ng mga apostles, mga kapatid. Yun ang paraan ng kaaway para peratahin yung katotohanan, mga kapatid. Pipiratahin yung katotohanan para maraming madaya, mga minamahal. So, pag nakita natin, mga minamahal, na nandoon pa rin tayo sa supposed to be pinag-alisan na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, delikado yan. Kasi ang palatandaan na kay Kristo, mga minamahal, 2 Corinthians 5:17. Ano ba yung sabi ng 2 Corinthians 5:17, mga kapatid? Basahin nga natin. Sabi ng Biblia, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Ayan, mga minamahal. Ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung na kay Kristo, sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ang ibig sabihin ng mga dating bagay na nagsilipas, yun yung paraan ng ating pananampalataya. Mga minamahal, totally dininay na natin yung ating dating pagkatao. Iniwan na natin yung dating tayo. Mga minamahal, kumbaga, tayo po, mga minamahal, ay nasa pagkahari na, pagkukontrol na, supposed to be, ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal Kristo. Kaya nga, sila Pablo, di ba, nagpatotoo sila, mga minamahal, yung dating nilang buhay sa relihiyon, iniwan nila. Totally, mga minamahal. Iniwan nila. Dati napaka-religious nila, lahat ng aktibidad sa relihiyon, ginagawa nila. Pinapatay niya pa nga, nakikisa sa pagpatay sa mga alagad ng Panginoon eh. Pero nung tinawag siya ng mahal na Panginoon, sabi niya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka baga? Panginoon, ako si Jesus. From that time, mga minamahal, nagsimula ng mabago ang lahat sa Kanya. Mawala yung Kanyang pagiging religious o relihiyoso. Mga minamahal, yung Kanyang pagiging traditional, pinamana sa Kanya ng mga magulang. Mga kapatid, yan ang patotoo nila. Patotoo din ni Pedro yan, mga kapatid. Kaya sa ating panahon, kinakailangan talaga magkaroon tayo ng bukas na kamalayan, bukas na kaisipan, mga minamahal. Hindi pwede tayong maging apostolik, mga katulad ng mga apostol, kung iba yung ating turo sa kanila. Mga minamahal, totally yung mga apostol, iniwan nila, mga minamahal, yung traditional way, yung seasonal way ng paglilingkod. Mga kapatid, yung mga ritual, mga kapatid ka lang ini-observe, iniwan na nila yun. Ngayon, pag hindi natin
na pinapansin yung Biblia in our time, napakarami mga kapatid. Talagang napakarami. Nakakalungkot kung ating titingnan. Mga minamahal. Kasi kontaminado. Mga minamahal, sumusunod kay Kristo, pero mga minamahal, nakaangkla pa rin. Mga minamahal, nakatanikala pa rin. Nakagapos pa rin, nakabilanggo pa rin. Mga minamahal doon sa nakamulatan. Ang ibig sabihin, hindi pa talaga mga minamahal nagsilipas yung mga dating bagay. Mga minamahal, hindi pa talaga naging bago yung mga dating bagay. Nandyan pa rin. Mga minamahal. Makita natin, marinig natin pag nagturo against na against, mga minamahal. Kasi nadaya daw ng religion. Pero, kapag nilaliman natin yung tingin, mga minamahal, dala-dala rin pala nila yung turo ng religion. Mga minamahal. Yung mga tradisyon na galing sa religion, mga minamahal. So, in our time talaga, napaka nakakatakot. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipakipagbaka natin ang mabuting pakikipagbaka yung ating pananampalataya. Baka tayo maperata. Mga minamahal, pinipirata ng kaaway yung katotohanan. Mga minamahal, yung kabanalan, yung katuwiran, yung kaliwanagan, pinipirata. Mga kapatid, buksan natin yung ating mga mata. Yung na kay Kristo, mga minamahal, yung mga dati raw, mga minamahal na ino-observe na paraan ng paglilingkod sa Diyos, na bago na yun, nawala na. Mga minamahal. Kaya kapag hindi pa nawala yan, mga minamahal, sa ating mga kinabibilangan, mag-isip-isip na po tayo, mga minamahal. Kung nakondisyon na yung ating isip, yung ating puso, kawawa po tayo, mga minamahal. Na ipamindset na sa atin na yun na yung katotohanan, mga minamahal, ay delikado tayo. Sabi ng Biblia, pag na kay Kristo ka, mga minamahal, isang talata pa lang to, mga minamahal, na madaling pagsalaminan, mga minamahal, kung na kay Kristo. Mga minamahal. Yung mga dating bagay nagsilipas na. Kaya kapag nandyan pa, questionable yan. Mga minamahal. Hindi pa naalis, hindi naaalis. Ba't hindi maalis? Kasi yan ang espiritong nagmamanipula eh. Yung espiritu ng karayaan, yung espiritu, mga minamahal ng kasinungalingan, yung nampipirata ng katotohanan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kinakailangan labanan daw natin ng matatag sa ating pananampalataya. Huwag natin hayaan, mga minamahal, na lurayin tayo. Mga minamahal, huwag natin hayaan na madaya tayo. 1 Peter chapter 5, 8 and 9, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom, resist steadfast in your faith, knowing that the same affection are accomplished in your brethren that are in the world. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ang mga gayong hirap ay nangaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Kaya ang utos sa atin, magpakalakas, magpakatapang. Mga minamahal, huwag tayong manahimik, huwag natin hayaan na napirata na yung katotohanan. Kung isa tayo sa nabagpahayagan ng ating Panginoon para ipakita sa Kanya yung Kanyang katotohanan, mga minamahal, magsalita po tayo, mga minamahal. Expose po natin yung mga bagay na pilit, mga minamahal, na gustong gawing katotohanan, mga minamahal, ni kasinungalingan. Yung kanyang pakikipagkompromiso sa sanlibutan, mga minamahal. Huwag nating gawing normal yon, mga minamahal. Kasi hindi po ganon, mga minamahal, yung mga alagad ng ating pinakamamahal pinong kanilang panahon. Suriin po natin, mga minamahal, yung buhay ng mga alagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwan na nila, mga minamahal, yung dating paraan ng kanilang paniniwala, mga minamahal, na taliwas sa aral ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya ito'y pagpapaalala lang sa atin, mga kapatid. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Hindi mo kinakailangang maging laksa-laksa, dagsa-dagsa, mga minamahal. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, basta ang pinag-uusapan nila, mga minamahal, tunay na katotohanan, duroon ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang lingap, kagandahang loob at kaawaan, mga minamahal. Ayan, si Shadrach, Meshach at Abednego, mga minamahal, di sila natakot. Mga minamahal, sinabi nila kung sinong tagapagligtas. At kahit hindi sila iligtas, maniniwala pa rin sila na yun ang tagapagligtas. Ang ating pinakamamahal na ng ating Ama sa kalangitan, ang ating Diyos na manlalalang. Ganon din, mga minamahal, si Daniel, sa kanilang pagpapakalakas, pagpapakatapang, mga minamahal, kahit na itapon siya doon sa mababangis na mga yungib ng mga anghel, mga leon, mga minamahal, okay lang sa kanya. Huwag lang, mga minamahal, maiwala yung gawa ng katuwiran. Huwag lang maiwala yung gawa ng katotohanan, mga minamahal. Kasi daily yan ngayong daily na sinasabi natin mga minamahal, araw-araw kinakailangan paramdam mo sa Panginoon yung buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa mong pagmamahal. Yan si Daniel, mga minamahal, yung mga kasama niya, kinainggitan siya, gusto siyang patigilin. Alam nila na sa ganun, mapapatahimik nila itong si Daniel, mapapahinto nila si Daniel. Itapon doon sa yungib ng mababangis na leon, ang hari ng pwedeng magkaroon ng karapatan at tumawag sa kanyang Diyos. Liban sa kanya, wala na. Pag may tumawag na iba, ihagis doon sa mga yungib ng mababangis na leon. Pero sabi ng Biblia, magpakalakas, magpakatapang. Mga minamahal, ang lakas at tapang, mga minamahal, ng mga tunay na lingkod ng Diyos ay para sa katotohanan. Dalisay na katotohanan. Walang halong traditional yan. Dalisay, pure truth, mga minamahal. Walang halo, mga minamahal, na traditional o seasonal. Tuloy-tuloy yan na pagpapakita ng pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Yung kanilang lakas at tapang para doon, mga minamahal. Ganon si Shadrach, si Meshach at Abednego. Mga minamahal, yung kanilang lakas at tapang para, mga minamahal, sa tunay na katotohanan, tunay na katuwiran, tunay na kabanalan, tunay na kaliwanagan. Walang halo na lumang libadura, mga minamahal. Walang halo. Pure, mga minamahal, na Word of God. Ang kailang pananampalataya, mga minamahal, ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga, diretso sa ating pinakamamahal. Walang halong, mga minamahal, traditional. Wala, mga minamahal. Kundi, mga minamahal, direct sila sa instruction ng ating Ama sa kalangitan sa pamagitan ng salita ng Diyos na ipinaunawa sa kanila dito sa banal na kasulatan. Bakit ano ba yan na sinasabi ng salita ng Diyos? Dito po, mga minamahal, sa Book of Deuteronomy, malapit na po tayo magtapos. Sa Deuteronomy chapter 4, verse 1 up to 2, ganito ang sabi. Now therefore, hearken, O Israel, unto the statute and unto the judgment which I teach you, for to do them, that you may live, and go and possess the land which the Lord God of your fathers giveth you. You shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Ayan, sabi ng Biblia. At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking itinuro sa iyo, upang sundin ninyo
upang kayo mabuhay at pumasok at inyong arihin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. O yan, yung mahigpit na tagubilin, mga minamahal, wag daw daragdagan, babawasan. Talagang doon lang sa sinasabi ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Kaya ang Word of God, mga minamahal, hindi mga minamahal dapat maperata. Huwag natin hayaang maperata, mga minamahal, o peratahin, mga minamahal, ng kampon, mga minamahal, ng kadiliman na nag-aanyo ng kaliwanagan. Mga kapatid, sabi ng Bible sa verse 4, "But ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Behold, I have taught you the statute and judgment, even as the Lord my God commanded me, that you should do so in the land, whether you go to possess it." Sabi ng Biblia, "Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nation, which shall hear all this statute and say, surely this great nation is a wise and understanding people." Ayan, mga kapatid. Ito, mga minamahal, mga palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ituturo natin, mga minamahal, sa lahat. Ipapaalam natin sa lahat. Sabi ng verse 9, "Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life. But teach them thy sons and thy sons' sons." Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Ano ito? Yung liwanag ng katotohanan, mga minamahal. Yung kabanalan at katuwiran na dala ng katotohanan, mga minamahal. Ito yung dapat taglayin sa puso at isip, mga minamahal, sa kalooban, sa katauhan, mga minamahal, ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, na tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi rito, mag-ingat daw sa sarili, mga minamahal. Ingatan yung kaluluwa ng buong sikap, baka malimutan. Kasi nga, mga minamahal, pag nagpaliwanag ng mga alagad, mga minamahal, ng kaaway, mga minamahal, ng perverted word of God, ay talagang napaka-anointed. Kasi mayroon din sila, mga minamahal, kapangyarihan. They can do, mga minamahal, signs and wonders and miracles according to the Bible. Mga minamahal, anointed. Mga minamahal. Yung leader nila, mga minamahal, sabi ng Ezekiel at Isaiah, mga minamahal, inanoint siya dati ng ating mahal na Panginoon. Pero paglipas ng panahon, mga minamahal, nasumpungan sa kanya yung kasamaan, sapagkat, mga minamahal, naghangad siya, mga minamahal, ng hindi nararapat sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inilagay niya yung kanyang sarili, mga minamahal, o gusto niyang ilagay yung kanyang sarili, mga kapatid, doon sa kung saan naroon yung lubos na kabuuan ng kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap yun, mga minamahal. Kaya yan ang titingnan natin, mga minamahal, from the Bible, paano, mga minamahal, na nagkaroon ng problema, napahamak yung mga men of God, mga ano yung mga nangyari, ano yung ginawa nila, paano sila sumunod, ano yung mga iniaral nila, mga minamahal. Ano yung naging behavior nila, mga minamahal. Kasi hindi sila nakasulat dito lahat, mga minamahal, negative at positive.
Hindi lahat naging successful, mga minamahal. Maraming na-deceive ng kanilang sarili. Kaya ingatan natin yung ating sarili, mga minamahal. Huwag tayong aalis doon sa katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon lang tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bakit? Nandoon lang yung dalisay na kaligtasan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, wala nang iba, mga minamahal, na daan at katotohanan, mga minamahal. Buhay na walang gan kung di siya. Mga nag-iisang katotohanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya wag natin hayaan na piratahin ito, mga minamahal. I-pervert po ito, nakawin po ito, mga minamahal, lalo na sa ating huling panahon. Kumbaga, bigyan natin ng chance yung ating sarili na pagbulayan, pag-isipan yung ating paraan ng pananampalataya na mayroon ngayon. Paano ba natin no-observe, sinisikap na maingatan yung tagubilin ng ating mahal na Panginoon? Kung mga minamahal, nandoon pa rin, mga minamahal, yung ating pakikiayon sa mga old living, old teaching, traditional, mga minamahal, complicated yan. Hindi ganyan ang paraan ng mga apostol, ng malingkod ng ating mahal na Panginoon. Yung mga dating bagay sa kanila talagang totoong lumipas na, naging mga bago. Kinakailangan maging ganun tayo para maging genuine, mga minamahal. Pag hindi pa lubos, nandyan pa yung mga dating bagay, mayroon pa tayong chance. Tulungan natin ang ating sarili, bitawan natin yung mga bagay na yan para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa ating kinakaharap na kapanahonan. Lahat ng kapurehang kaluwalhatian, pagsabat, pagdakila, tanging sa ating pinakamamahal na Kristo po lamang. Tayo po ay magpaabot ng papuri, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
kainin, dinggin ang iyong tinig. Awitan kita, Diyos, ng papuring awit. Alam mo, niluluwalhati. Ikaw ang siyang sandigan ko. Hallelujah. Ayapang dulot sa puso ko. Nilingap sa piling mo ay nakamit ko. Ikaw ay pupurihin ko. Ikaw ang Diyos at Haring darating. Sasambahin at pupurihin. Karangalan, karangalan, naway magdinig. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo lamang ang papuri. Ikaw ang Diyos at Haring darating. Sasambahin at pupurihin. Karangalan, naway magdidig. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo lamang ang papuri. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo